1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre, Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, maraming din salamat sa walang sawang pagtangkilik ninyo sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At syempre, sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, after Kurt Vonnegut, another German-Pilipino na naman ang nag-uwi ng titulo dito nga sa Man of the World 2026. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay panalo, guwapo, winner, di ba? So, from the beginning pa lang naman, alam na natin na talagang mananalo talaga tong si Oliver. At marami na nagsasabi na si Oliver ang next Kurt Vonnegut, di ba? Yung nanalo pa lang to sa national pageant, marami na nagsasabi na si Oliver, pag hindi nanalo dyan sa Man of the World, pumunta sa Pilipinas worldwide para maging Mr. International at baka doon ang maging kapalaran niya. Pero, sabi ko naman, parang feeling ko kayang-kaya niya talaga yung Man of the World at ayan nga ang the first Filipino na nanalo ng Man of the World. And then, sabi gano'n, sumali daw sa Mr. Supranational, sumali daw sa Mr. International. Ako para sa akin, hindi na. Tapos na. Kasi parang hindi naman niya nakailangan pang mag-compete, hindi niya nakailangan pang sumali sa ibang pageant. Enough na ang Man of the World para kay Oliver, di ba? At kung kaya niya mag-artista, edi mag-artista na lang siya. Ganon. Gwapo talaga si Oliver at talagang may binuga ng todo-todo doon sa Man of the World. Kaya yan nanalo. At hindi lang humble pa, no? So, yun. So, yes, pareha silang gwapo. Iba talaga ang mga German Shepherd, di ba? So, yan, sila, mga malalaki ang katawan, ganon, nakakaloka. So, I'm happy for them and congratulations sa kanilang dalawa ni Kurt na talaga naman nagtagumpay sa international pageant. So, yon, mabuhay ang mga kagwapuhang Pinoy, o, di ba? Huwag na natin bigyan ng issue. So, ang importante ay panalo sila at Philippines yung dala nila, di ba? Kesa naman yung ibang country. At para naman sa sumunod natin, chika, Patricia Lorenzo Diaz, hindi daw muna sasali sa Reynas Pilipinas. Yes! Mukhang malabo ngang sumali itong si Patricia Lorenzo sa MGI All-Stars kasi parang nung una parang gusto niya kaya lang ang taas ng tawag dito ng registration fee. O, di ayaw niya na. So, syempre, practical lang. Diyos ko, magkano din naman yung registration fee, umaabot ng mahigit kalahating milyon, di ba? So, kung may kalahating milyon ka, edi itabi mo na lang. Kesa naman isali mo pa dyan. Tapos, ang ending, talo naman. O, di ba? Kumbaga, parang hindi worth it. So, siguro mas maganda na wag na lang sumali. Total, mga reyna naman na sila Reyna sila ng Miss International Queen. Pagkatapos, doon naman sa Miss International Queen, nag-top 6 sila. Ngayon, kung may pera sila, edi go, why not? Coconut. Pero parang feeling ko naman, hindi rin sila mananalo ng MGI All-Stars. Sa totoo lang, parang feeling ko,
hindi mananalo ang transgender ng MGI All-Star. Siguro hanggang top 5, ayun yung pinakamalayong mararating nila. Pero yung title, I think mahihirapan sila dyan. Kasi mas pipiliin nila na manalo ang mga ang mga taga-ibang bansa na mga babae. So siguro bibigyan lang ng spotlight. Alam nyo guys, sa totoo lang sa mga pageant, feeling ko lang sinasali nila yung mga trans woman, tapos binibigyan nila ng spotlight yung mga yung mga kung ano-ano pa, married woman. Pero ang ending, hindi naman nila papanalo yan eh. Parang ang nakikita ko, pinakamalayo niya ng mararating top 5. Oho, top 5, tapos hanggang dun lang. Siguro yung first runner-up, pwede. Kahit nga first runner-up, parang pili ko, hindi eh. Parang gagawin second runner-up. Ayun na talaga yung pinakamalayong mararating. Kasi syempre, nakafocus pa rin sila na ang gusto nila ay miss. Oho, miss talaga. Kasi, ayun yung totoo. So, siguro yung mga top 5, ayun, pararatingin nila. Katulad nga dito sa nangyari sa MGI All-Stars. From the beginning pa lang, alam ko magpapasok sila ng isang transgender na makakarating sa top 5. Kasi, to promote na parang ang gusto nilang sabihin, tingnan ninyo ang MGI All-Stars. Pwedeng magsisalihan talaga ang mga trans kasi nakakarating sa top 5 at kayang maging second runner-up at pwede pang manalo, di ba? Pero parang feeling ko hanggang dun lang at hindi na mananalo yan hanggang sa title talaga. Ano ba naman? Ayun yung totoo. Oo, di ba? So ako para sa akin, kung gustong sumali, okay lang. Pero wag mag-expect na ikaw ang mananalo. Parang feeling ko hindi. So, wish all the best, syempre, sa mga lumalaban. Pero syempre, isip-isip din lang, di ba? So, yon. And good luck. And then, para naman sa sumunod natin, chika. Eto nga. Sabing gatan daw ng Thailand at ng Philippines sa Miss Supranational ngayong taon na to. Anong chika mo dito, Mama Sam? Nako, mukhang maganda din ang pambato ng Thailand ngayong taon na to at parang Antonio Porsold ang beauty. So, syempre, looking forward ako kung paano itong mga to naghanda sa international stage na ilalabanan nila. So, alam naman natin na itong si Miss Philippines, si Katrina Ligado ay well prepared naman siguro kasi mahigit isang taon ang kanyang hinanda kumpara kay Thailand na para etong month lang to na in-appoint, di ba? Kumbaga, last month yata. And then, konti lang yung preparasyon. So, syempre, advantage yung kay Katrina Ligado na, alam mo yun, kung mabog, advantage kay Katrina Ligado na nakapaghanda ng bonggang-bongga. And I hope talaga. And then, ako ang tatanungin mo, naniniwala ako na kaya ni Katrina na makarating sa top 5 more than kay Thailand. Maluloka ako kapag si Thailand ang umabot sa top 5 more than kay Katrina. Kasi si Thailand, konti lang yung preparasyon. Samantalang si Thailand, konti lang ang preparasyon. Samantalang itong si Katrina ay napakahaba ng preparasyon. Kaya nag-expect ako ng more kay Katrina Ligado na kaya niyang tumungtong hanggang sa dulo ng competition. And then, let's see kung ano yung ipapakita sa entablado ng labanan ni Katrina Ligado. So, I hope talaga na prepared siya more than kay Thailand. Di ba? So, yun. So, di ba nakakaloka? Tapos, biglang si Thailand pa ang nakarating sa top 5, tapos si Katrina naging Miss Asia. Ay, nako. Nakakaloka pag ganon. Anyway, so, wish all the best and let's see kung ano ang mangyayari. Abangan natin yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, mas aabangan daw dahil ang ating pambato sa supranational sa susunod na taon ay malaki ang chance na maiuwi ang corona ng Miss Supranational. Anong chika mo dito? Si Allison, ang chika ko dyan ay maganda. Ang chika ko dyan ay kaabang-abang. Yun yung mga dapat nating hintayin kay Allison. Kasi naman, ngayon pa lang makikita mo si Allison na syempre may ganda talaga tapos matangkad. Kaya lang, mas gusto ko din si Allison siguro na maghanda din ng todo-todo. Like example, magpapapayat pa. Pagkatapos siguro mag-training ng pasarela, ng todo-todo. Kasi yun talaga medyo hindi ganun kakabog yung kanyang pasarela.
At siguro, yung styling naman, wala naman tayong problema sa kanya kasi bongga naman yung styling. Tutukan niya rin din lang yung communication skills niya. So, may panahon parang maghanda itong si Allison. So, hindi na muna natin siya ipupush ng todo-todo dahil matagal pa naman yung laban niya. Pero I think gamitin niya yung taon na paghihintay niya para mas ma-improve pa yung sarili niya sa laban sa Miss Supranational. May potential na may uuwi niya ang corona, lalo na kung maghahanda talaga siya ng bonggang-bongga para sa lalabanan niya sa Miss Supranational. Diba? So yun, kasi kahit sabihin pa natin maganda ka, kung wala ka namang hinanda, di wala din. So mag-prepared at huwag magpaisi-isi, huwag umasa sa ganda. Umasa sa determinasyon kung paano ipapanalo at ipiprepared ang sarili. Diba? So, laban yan, Allison. Suportado ka ng sambayan ng Pilipino. O, ganon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, parehas Reyna ng International. Talagang todo-todo ang banding sa Guatemala. So, si Miss Grand International at si Miss International na finally ay nagkasama. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko yung dalawang title na to no? Isang Grand at isang International. Miss International, it's me na parang okay, babaeng maganda. Pero pag sinabi kasing Miss Grand, pinakamaganda, kabugerang ganda, 'di ba? So 'yan, yung parang pag sa Miss International, parang ay maganda. Pero pag sinabing grand, kabugerang ganda. O, 'di ba? So magkasama sila. So ayun yung gusto kong title talaga, Miss International at Miss Grand International kasi sobrang panalo, sobrang winner, sobrang wow, wow, wow. Diba? So, yun. So, nakakatuwa yung kanilang titulo at nagkasama na din. So, dito ipinapakita ng Grand at Miss International na walang bakod sa kanila sa lahat ng mga Reyna sa pageant kasi nagkasama-sama na rin ng mga supranational queen. Si Miss Cosmo na lang yung hindi nila nakakasama, no? Pero dito, pinapakita na, alam mo yon na parang kahit anong pageant yan, pwedeng maging close ang mga Reyna. At nakakatuwa kasi Colombia and Philippines, so parang it's good relationship. Diba? So yun, so nakakabongga. Bongga talaga at ayun na nga. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan din, Oppo Suchata. After na maging Miss World, meron kayang sumunod sa kanya bilang Reyna from Asia. To be honest, kaya naman, di ba? At kaya yan ng ating pambato na si Miss Asia Rose. And then, nakikita ko sa Asia Rose yung kanyang advocacy kasi talagang matibay. Pero, syempre, kailangan din maghanda ni Asia Rose. Hindi naman po pwede sabihin na, ay ako yung advocacy mo, okay na okay na. Kasi si Oppo Suchata, sa totoo lang, naghanda din naman sa competition na to. At hindi basta-basta si Oppo. Kumbaga, parang short lang yung preparasyon niya, pero nandoon na alam mo na may ibubuga talaga, di ba? So yun, so I hope na ganun din sa Asia. Dapat napag-aralan niya yung lahat ng aspeto na kung ano ang meron ng Miss World at alam mo yun, para kumabog ang bansa natin sa competition na to. At naniniwala naman ako na talagang magaling din sa Asia at kayang-kaya niyang sundan ang yapak ni Oppo Suchata, no? Si Oppo, sobrang ganda, sobrang nakakamangha ang kagandahan, no? Talagang nag-shine, talagang nag-bloom ng todo-todo ang Oppo Suchata. Parang ako lang, blooming, charot. So, yun. So, congratulations and wish all the best para kay Oppo and then, of course, sa ating pambato sa Miss World. Ayan, sa next month na matatapos na yung reign ni Oppo Suchata. At kaabang-abang naman talaga. And then, para sa sumunod natin, chika, eto nga sabing ganon, Mama Sam, tingin mo, sino ang the best queen? Si Antonia Forsyth na naging first runner-up ng Miss Universe o si Vina Singh na naging first runner-up din sa Miss Universe? To be honest,
Antonia Porcel ako. Kasi si Antonia Porcel matalino. At Reyna sa ibang sa ibang pageant, di ba? So, yon. So, napatunayan na ni Antonia Porcel sa mundo bago pa siya sumali sa Miss Universe kung gaano kagaling ang isang Antonia Porcel. Kung paano to magsalita, kung paano magbigay ng opinion, at talagang masasabi ko, kung naging first runner-up man siya sa Miss Universe, I think, okay para sa akin. So, yon. Pero, si Vina, sa totoo lang nakukulangan ako kay Vina. Si Vina naman ay opposite ni Antonia. Kung ano ang pagiging isang matalino ni Antonia, ayun naman yung parang wala naman ako naririnig kay Vina. Oo. Hindi ako masyado nai-inspired kay Vina. Pero natutuwa ako kasi nakamit niya na yung tagumpay na, alam mo, yung gusto niya maging Miss Universe Thailand, tapos naging first runner-up pa. How lucky she is. Yung pagsali niya dito sa Miss Universe Thailand under Mr. Nawat ay hindi siya nagkamali. Dahil kay Mr. Nawat, ginaid siya ng bonggang-bongga kung bakit siya naging first runner-up sa Miss Universe. Dahil kung wala si Mr. Nawat, I think baka hanggang top 20 or hindi na umusag ang laban ng Vina Singh sa Miss Universe. Kaya, sabi ng ganun, dapat nasa perfect timing din, dapat nasa, alam mo yon yung laban mo, dapat talaga panahon para sa'yo, di ba? At ayun yung nangyari kay Vina Singh dahil under Mr. Nawat, natulungan siya ng bonggang-bongga, di ba? So, at para naman sa sumunod na chika, pinaka-powerful daw na trans woman na nag-compete sa Miss Universe, sa International Queen, at saka sa MGI All-Stars ay si Miss Vietnam. To be honest, hindi ko naman masabing pinaka-powerful. Pero dahil may pera siya at alam mo yun, nasusuportahan yung lahat ng pangangailangan niya sa tuwing lalaban siya, kaya nagiging powerful. But nandoon ako sa part na, kung wala namang pera yan, hindi makarating yan sa dulo ng competition. Sa Miss Universe nga, hindi umobre yung ganda niya El Tocuyo ang beauty niya. So, ibig sabihin, hindi siya pang Miss Universe, di ba? Doon lang siya talaga sa pang-international queen. Pero pagdating kasi dito sa MGI, talagang pinairal niya na yung tinatawag na makinarya. Kaya yan nakarating sa dulo ng competition. At I'm happy for them kasi syempre, alam mo yon, hindi pa man nagsisimula ang competition alam ko naman makakarating na siya sa top 5, di ba? Pero, kung ayan yung nafe-feel niya, edi go, go, go. Sino ba naman tayo para kumontra pa sa kanya? Be happy for her at i-enjoy niya lang ang tagumpay na nakuha niya. So, yan. At laban, di ba? Sabing ganon, sabing ganon, pambato ng Dominican Republic at Colombia, si Yamilex at saka si Priscilla. Tingin mo, Mama Sam, pwede kaya silang lumaban ng Miss Grand International? Why not, Coconut? Diyos ko, ang sexy nila at ang gaganda nila. Bakit hindi, di ba? So, bakit mo naman sila pipigilan kung gusto nilang sumali? Pero, syempre, pag sumali sila, ay panalo na yan. Yung ibig ko sabihin, sigurado makakarating sila sa top 5 kasi yung ganda talaga nila. Anyway, so, si Dominican Republic, ang alam kong pinupush nila na sana magbalik sa MGI, sa Miss Grand International. At to be honest, yung beauty niya, pang Miss Grand talaga, more than sa MGI All-Stars. I think mas parang kaya niyang ipanalo ang Miss Grand. Try niyang bumalik si Dominican Republic, mananalo yan. Diba? So, yun. At tingnan natin kung babalik siya. Yun yung abangan natin kasi sabi niya ayaw niya na daw. But, malay mo, magbago ang isip niya. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow
at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.